Kilala ang Pilipinas sa mayamang pagkakaiba-iba ng kultura. Sa iba't ibang panig ng bansa, magkakaiba ang paraan ng pagsasalita. May sari-saring salita, punto at ekspresyon na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng bawat komunidad. Ngunit paano kung wala ang pagkakaibang ito sa wika? Paano kung iisa lamang ang dialekto na sinasalta ng buong Pilipinas? Paano nito babaguhin ang komunikasyon, kultura at pabansang identidad? Sa kasalukuyan, ang mga Pilipino ay nakikipag-usap gamit ang maraming dialekto at wika na naipamana sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga dialektong ito ang humuhubog sa paraan ng pagkukwento, pagpapahayag ng damdamin at pag-unawa sa mundo. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ay salamin ng kasaysayan, geografiya at pagkakabuklod ng komunidad. Ngayon, isipin natin ang isang ibang realidad. Mula pa sa simula ng kasaysayan, ang buong Pilipinas ay nagsasalita ng iisa lamang na dialekto. Pareho ang bigkas, bokabularyo at paraan ng pagpapahayag mula hilaga hanggang timog. Mula sa puntong ito, ang ating tatalakayin ay haka-haka lamang. Kung iisa lamang ang dialekto, magiging mas madali at mabilis ang komunikasyon. Mawawala ang mga hindi pagkakaunawaan dahil sa punto o di pamilyar na mga salita. Ang edukasyon, serbisyong pampamahalaan at media ay gagamit ng iisang pamantayang paraan ng pagsasalita. Ang paglalakbay sa iba't ibang rehiyon ay magiging tuloy-tuloy pagdating sa wika. Lahat ay nagsasalita sa iisang paraan. Mga paaralan hindi na kakailanganing pagtugtungin ang iba't ibang paraan ng pagsasalita. Mas mabilis matuto ang mga mag-aaral dahil hindi na kailangang isalin o iakma ang mga aralin. Ang telebisyon, radyo at online na nilalaman ay magkakatunog sa buong bansa. Mas pantay ang abot ng impormasyon, ngunit maaaring mabawasan ng lokal na pagpapahayag. Ang mga dialekto ay nagdadala ng identidad. Kung wala ang mga ito, maaaring mawala ang lokal na humor, kasabihan at natatanging paraan ng pagkukwento. Ang mga awit, tula at tradisyong pagsasalta ay maaaring mawalan ng regional na kulay. Ang isang dialekto ay maaaring magpatibay ng pambansang pagkakaisa, ngunit maaari ring mabawasan ang kultural na pagkakaiba-iba. Mawawala ang mga panlipunang paghahati-hati batay sa punto o dialekto. Walang paraan ng pagsasalita ang ituturing na probinsyano o elitista. Sa trabaho, paaralan at pampublikong lugar, iisa ang tunog ng boses ng lahat. Maaaring magtaguyod ito ng pagkakapantay-pantay, ngunit babawasan ang pagkakaiba-iba ng tinig. Mas magiging efficient ang mga negosyo kung iisa lamang ang dialekto. Mas malinaw at mabilis maipakalat ang mga anunsyo at patakaran ng pamahalaan. Ang mga pabansang pulisiya ay may papahayag ng hindi na inaangkop sa bawat rehiyon. Ngunit maaaring mawala ang mga lokal na pananaw na karaniwang na ipapahayag sa pamamagitan ng wika. Isang Pilipinas na may isang dialekto ay maaaring mas nagkakaisa at mas efficient. Ngunit maaari rin itong maging mas tahimik sa usapin ng pagkakaiba-iba. Hinuhubog ng wika kung sino tayo, hindi lamang kung paano tayo magsalita, kundi kung paano tayo mag-isip, makaramdam at makibahagi. Ang tunay na tanong ay hindi kung alin ang masabuti, kundi kung alin ang mas mahalaga sa atin, kasimplihan o yaman ng pagkakakilanlan. Oh, ayan ha, sabi nyo magtagalog ako eh. So just follow me and like all my videos para next time, ikaw ang unang makakapanood ng mga uploads. Salamat!